Hello everyone, magandang buhay sa lahat. Welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo about conversion of units of length, units of weight, and units of capacity from metric system to metric system. So paano nga po ba mag-convert ng units ng length, weight, and capacity for metric system? So ipapaliwanag ko po yan sa inyo step by step. Okay, so let's start. Unahin po natin ang units of length. So ito po yung different units of length for metric system or SI system. So ang main po na unit ng length ay meter, ang abbreviation po ay M. Ang pinakamaliit po na unit ay millimeter, mm, centimeter, cm, decimeter, dm. So papataas po yan, decameter, dem, hectometer, hm, and kilometer, km. So paano nga po ba yan i-convert? So gamit po tayo ng table na ito. Lalagay ko po dito yung abbreviation, mm, pinakamaliit na unit, papunta po sa left, pinakamalaking unit, kilometer. For number 1 example, convert 5.46 meters to centimeters. So paano nga po ba i-convert yung meters to centimeters? Okay? So ito po yung ating sasagutan. So paano po i-convert yan? So una, tingnan natin yung units ng given, 5.46 meter. So asaan po yung meter dito? Ito po, lagyan ko ng markings. Okay? At ang centimeter ay yan. So i-convert po natin mula meter to centimeter. Ito po yun, meter to centimeter. So ang gagawin lang po natin dito ay movement of decimal. Okay? So i-move lang po natin yung decimal ng ating given. Okay? So from meter to centimeter, okay, this one, how many movements? We count 1, 2. So there are 2 movements from meter to centimeter. So i-move po natin yung decimal ng given 2 times going to the right kasi dalawang beses po ito nag-move and then going to the right. Okay? So gawin po natin, ibaba ko po ito yung given, 5.46. Okay, ibaba po natin yung decimal 1, 2. Okay, ito po yun. So 1, 2. Okay, so yung decimal nandito na po sa may dulo. So magiging ganyan po yan. So 5, 4, 6 and then yung point. So kapag ang decimal po ay nasa dulo ng number, pwede na po nating itong i-remove. So magiging pwede pong maging yan po ay 546. So therefore, 5.46 meters is equal to 546 centimeters. Okay, for number 2 example, convert 7,630 decimeter to hectometers. Okay, so ibaba ko po dito. So how many hectometers are there in 7,630 decimeter? So i-convert po natin from decimeter to hectometer. So asan po yung decimeter? Ito po, lagyan ko po ng markings. Yan, at ang hectometer po, HM, ay ito po yan. So from decimeter to hectometer. So kakount po natin yung kanyang movement. So count po natin 1, 2, 3. So ibig sabihin, i-move natin yung decimal ng given na ito 3 times going to the left. Kasi pa-left po yung ating arrow. Okay? From decimeter to hectometer. So ibaba ko po yung ating given, 7,630 decimeter. So kapag ganito po yung ating given, wala po tayong nakikitang decimal. So nasaan po yung decimal ng number natin? So kapag ganyan po, ang decimal po ng number ay nasa dulo. Kapag nasa dulo po kasi, pwede nang tanggalin. Ngayon, kapag ibabalik po natin, andito lang po yan sa dulo. Kaya kapag i-move po natin yung decimal, ito po ay 3 times going to the left. So mula po dito sa end, dito magiging, count natin 1, 2, 3. Okay, so ito na po yun. 1, 2, 3. So andito na po yung decimal sa pagitan ng 7 and 6. So magiging yan po ay 7.630. Okay? So, mula po dito, papunta doon. Okay? So, kapag ganito po, na may decimal, and then yung tens, hundreds, thousands, yung decimal number na po dito, yung pinakang dulo ay 0, pwede pong i-remove. Okay? So, magiging pwede pong ganyan na 7.63. Actually, pwede naman pong ilagay, pwede naman pong hindi. Okay? So, we have now 7,630 decimeter is equal to 7.63 hectometers. For number 3 example, convert 0.65 decameter to millimeter. Okay, so i-convert po natin from decameter to millimeter. So ibaba ko po
0.65 decameter is equal to how many millimeters? Okay, so tingnan po natin ulit dito sa ating table. Decameter, DEM, ito po yon, from decameter to millimeter. Okay, ito po yon, decameter to millimeter. So, count po natin kung how many times yung movement ng decimal from decameter to millimeter. So, we have 1, 2, 3, and 4. So, 4 times po ang movement para umabot po ng millimeter. Okay, so ibaba ko po yung ating given, 0.65. So, i-move po natin yung decimal ng 0.65 4 times going to the right. Okay? So, we have now 0.65, 1, 2, 3, 4. Okay? So, 1, 2, 3, 4. Kapag ganito po na may space at sumobra po dito sa number, ay lalagyan po natin ito ng 0, yung bawat space. Okay? So, dalawa po yung sobra niyang space, kaya lagyan po natin ng dalawa ding 0. So, ito po ay yung decimal po, nandun na po sa may dulo. Okay? So, 6500, ito na po. At kapag yung decimal po ay nasa dulo, kagaya po nito, again, pwede po nating i-remove. So, pwede pong magiging 6500 na lang. Okay? So, we have now 0.65 decameters is equal to 6,500 millimeters. Okay, so next unit of measurement is the units of weight. So ito naman po yung units of weight for the metric system or SI system. Okay, so ang main unit po ng weight ay gram. Okay, so ang abbreviation po na ay G. At ang pinakamaliit po na unit, smallest unit is milligram. Then next, centigram, CG. Decigram, DG. Gram, and then pataas po tayo, decagram, DAG. Hectogram, HG, and kilogram, kg. Okay, so the same process sa ginawa po natin ng units of length ay mag-move din po tayo ng decimal. Okay? So ilagay ko po dito yung abbreviation ng lahat po ng ating units for weight. So ang pinakamaliit po ay nasa right, mg, milligram, at ang pinakamalaki ay nasa left, kilogram. Okay? Number 1 example. Convert 46 grams to milligrams. Okay, so how many milligrams are there in 46 grams? So ibaba ko po, 46 grams is equal to how many milligrams? So again, just like sa units ng length, mag-move din po tayo ng decimal. Okay, so from gram to milligram. So ito po yung gram, ito po yung milligram. Lagyan ko po ng guhit, so gram to milligram. So i-move po natin yung decimal from gram to milligram. Count po natin yung number of movement. So, we have 1, 2, 3. So, there are 3 movement para umabot po ng milligram. Okay, so ibaba ko po yung ating given, 46 gram. Okay, 46. I-move po natin yung decimal from left to right 3 times. Okay, so again, sa 46, wala po tayong makikitang decimal. So, yung decimal ay nandito po sa may pinakang dulo. Okay. So, andito po yung decimal niya. So, move po natin yung decimal niya 3 times. 1, 2, 3. Okay? Since wala pong number dito, space po ito, lalagyan po natin yan ng 0 bawat space. So, 1, 2, and 3. So, magiging ganyan po yan. So, yung decimal, andito na po sa dulo, 46,000, and andito na po yung decimal kasi minove po natin. Again, pag nandito po yung decimal sa dulo, pwede na po yan i-remove. So, magiging pwede pong 46,000. So, we have now 46 grams is equal to 46,000 milligrams. Okay, for number 2 example, convert 5,460.5 CG to DAG. So, ano pang ibig sabihin ng CG? Ang CG po ay centigram at DAG po ay decagram. So, therefore, we have now 5,460.5 CG is equal to how many DAG? So, yan po yung ating i-convert from CG to DAG. Sa ating pong table, ito po yung ating CG at ito po yung ating DAG. So, lagyan ko po ng guhit. Yan. So, i-move po natin yung decimal from CG to DAG. So, how many times? 1, 2, 3. So, lagyan ko po. 1, 2, 3. So, ibig sabihin, mag-move po tayo ng decimals 3 times going to the left. So, pa-left po yung movement ng decimal natin. So, ibaba ko po yung given, 5460.5. Okay, ito po yung ating decimal. Meron po, move natin 3 times going to the left. So,
hanggang dito po yan. Okay, so 1, 2, and 3. So, yung decimal dito, napunta na po dito sa pagitan ng 5 and 4. So, magiging, yan po yan, 5.4605. Okay, so, wala na pong mababago dito kasi lahat po ng digit dito ay important. So, this time, we have now 54460.5 CG is equal to 5.4605 DAG. Okay, so how about naman po sa units of capacity? So ito po yung ating units for capacity. We have, ang main po natin na units ng capacity ay liter L. Okay, so ang pinakamaliit po ay milliliter ml, centiliter cl, deciliter dl. Okay, then pataas po tayo dito, decaliter del, hectoliter hl, and kiloliter kl. Okay, so ilagay ko po ulit dito yung table ng ating units for capacity. At the same process po, kung ano po yung ginawa natin sa length and weight, gawin din po yung gagawin natin. Mag-move din po tayo ng decimal to convert one unit to another unit. Okay, for number 1 example, convert 5.6 liters to milliliters. Okay, so lagay po sa baba. 5.6 liters is equal to how many milliliters? So again, the same process, movement po yung decimal. So from liters to milliliters. So ito po yung liters, ito po yung milliliters. So lagyan ko po ng guhit, liters to milliliters. So mag-move po tayo ng decimal from liters to milliliters. So from left to right. So pa-right po yung ating movement. So count po natin 1, 2, and 3. Okay? So yung 5.6, yung decimal po niya, i-move po natin 3 times going to the right. Okay, so 5.6, ito po yung decimal. So magiging 1, 2, and 3. Okay, again, meron pong space dito, wala pong number. Lalagyan po natin yan ng 0. Okay, so maging ganyan po yan. 5600, yung decimal nandito na po sa dulo. And again, kapag nasa dulo yung decimal, pwede na po yan na i-remove. So we have now 5.6 liters is equal to 5,600 milliliters. Okay, for number 2 example. How many hectoliters are there in 562,000 centiliters? Okay, so i-move po natin or i-convert po natin from centiliters to hectoliters. So ibaba ko po para mas malinaw. 562,000 centiliters is equal to how many hectoliters? So mula po dito sa ating table, CL, asan po yung CL? Ito po, lagyan ko po ng guhit. And then, HL, ang HL po ay ito. So, lagyan po natin. So, mean to say, i-move po natin yung decimal ng given from CL to HL. So, again, count po natin ng movement. So, we have now 1, 2, 3, 4. So, mean to say, i-move po natin yung decimal ng given 4 times going to the left. So, pa-left po yung ating movement. So, ibaba ko po yung ating given, 562,000. Again, wala pong decimal na nakalagay dito. So, pag wala, understood na nandito po ulit yan sa dulo. Okay, so i-move natin yung decimal, 1, 2, 3, 4. Okay, so ito po yan, 1, 2, 3, 4. So, magiging ganyan po yan. So, ang decimal ay dito na po sa pagitan ng 6 and 2. So, magiging 56.2000. So again, kapag ganito po na ang decimal ay nasa gitna at meron pong 00 sa dulo, okay, wala pong important digit na nasa dulo, so pwede po yan i-remove. Pwede pong maging ganyan. Okay, 56.2. But actually, pwede naman pong ilagay yan. Okay lang pong ilagay. Pwede naman pong hindi. Okay, so we have now 562,000 centiliters is equal to 56.2 hectoliters. Salamat sa pod kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video nito, please click like and subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel.